Shoutout po sa lahat ng mga anak na patuloy na nagmamahal at hindi nakakalimutan ang kanilang mga magulang sa kabila ng kanilang mga natatagumpayan sa buhay. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang Vice Ganda binanatan si Carlos Yulo, at yan po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Ang kabogable star Vice Ganda hindi na rin napigilan ang saloobin at binanatan si two-time gold medalist Carlos Yulo dahil sa pagdadamot nito sa kanyang magulang at hindi nito pakikipag-ayos dito. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Alam ng lahat na kilala si Vice Ganda pagdating sa kanyang pamilya na hindi madamot na kahit mayroon na itong sariling buhay ay hindi pa rin ito kinakalimutan na tumulong sa kanyang pamilya. Pati nga ang kanyang fans tinutulungan niya rin at mga contestant nila sa It's Showtime kapag alam niyang kapos talaga ito sa buhay, lalong-lalo na sa mga nag-aaral pa lang. Alam din ni Vice ang pakiramdam na paggaling sa hirap dahil si Vice ay nagsimula sa wala. Kaya naman nakaka-relate siya ngayon sa nangyayari kay Carlos Yulo, lalong-lalo na sa pamilya nito na hindi naman ganoon kaganda ang buhay. Kaya naman ibinahagi nito ang kanyang saloobin tungkol sa sitwasyon ng isang kalahok sa segment ng It's Showtime, Especially for You. Sa nasabing episode, inilarawan ni Vice na problemado ang hidwaan sa pagitan ng isang bata at kanilang mga magulang bilang pagkuha ng gintong medalya sa Olympics. Banat pa ni Vice na patama kay Carlos, mahirap yung hindi ka okay sa family, napakahirap na problema niyan, yan yung problema na hirap kang masolusyonan at gawan ng paraan. Dagdag niya pa, parang kung iisipin mo mas mahirap pa yan sa makakuha ng gold sa Olympics. Pagkatapos ay sinabi naman ng contestant na maaaring imposible para sa ilang mga pamilya na maging buo muli, na sinasabi na ang ilang mga magulang ay gumagawa pa nga ng ilang mga pagsisikap upang maiwasan ang kanilang mga anak na lumaki at magtagumpay. Pero sagot naman ni Vice sa contestant, hindi ako naniniwala na you can let go of your family, may punto na kailangan mo ng time out, there will come a point na you will have to go back home, there will have a point that you will have to talk to them again. At para pa kay Vice, kaya ka nga nagsusumikap para sa iyong pamilya para matulungan mo sila, dahil pamilya mo sila. Hindi rin daw dahilan ng maliit na halaga ng pera para lang kagalitan mo ang iyong pamilya, at ipagpalit mo sa iba. Masyado daw immature ang ganoon mag-isip. Matatandaan na dati ay masayang-masaya si Vice dahil sa nakamit na tagumpay ni Carlos Yulo, pero ngayon nga ay tila hindi na nito nagugustuhan ang ginagawa niya sa kanyang pamilya, at pagtrato kay Chloe na buhay prinsesa samantalang ang pamilya niya ay naghihirap. Well, masasabi natin na may point si Vice sa kanyang sinasabi, and ang point niya lang naman dito, ay mas maigi na makipag-ayos na siya sa kanyang pamilya, at patunayan niya na mahalaga talaga sa kanya ito. Dahil kung maliit na pera nga lang ang dahilan ay napakababaw naman, tapos si Chloe San Jose ay kung gastusan niya ay ganun-ganun na lang. Kaya naman marami ang nagsasabi na walang kwentang anak si Carlos, nang dahil lang sa pera kinalimutan na ang pamilya. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Yun na nga po yung lagi kong sinasabi dito, mga tagapanood, di ba? Na dahil po dun sa pera, sisirain niya po samahan nila ng mama niya at saka siya, yung pamilya niya po, ito ni Carlos Yulo. Di po ba, mga tagapanood? At kung talagang tong si Chloe hindi po siya bad influence kay Carlos Yulo, di ba? Siya po dapat yung nangunguna talagang ilapit yung mag-ina para magkaayos po ulit. At kung maliit na pera man yun katulad ng sinasabi nila, bakit lumalala po yung sitwasyon nila? Di ba na parang ito si Chloe, piniplex pa po lahat ng mga gasto sa kanya ni Carlos Yulo. Paano naman po yung ina? Siyempre kahit paano makakaramdam din po ng kirot sa dibdib niyan. Di ba nung nagsisimula po ito si Carlos Yulo, imposible pong hindi sumagi sa isip niya na ginagawa ko to para maiahon ko sa hirap ang pamilya ko para magkaroon kami ng masaganang buhay. Pero bakit ngayon parang nag-iba na? Ano to, ginagawa ko to para maging maayos ang buhay ni Chloe, namin ni Chloe.
'Di ba parang na-ekis na po yung pamilya dun mga tagapanood, hindi na po niya kasama, eh. 'Di ba unang niya naging inspirasyon yung pamilya niya bago itong dumating po si Chloe. 'Di ba mga tagapanood? Kaya ako po talaga sinasabi ko, lagi kong sinasabi dito sa channel ko mga tagapanood, 'pag inabot ka po talaga ng balik, yung tipong unti-unting humihina na yung katawan ni Carlos Yulo at paubos na ng paubos yung kanyang pera at parang walang-wala na siya, yung inaabot na po dun sa punto na parang, teka, bakit parang ginagamit na lang ako ng mga taong nasa paligid ko? Pag na-realize niya po yung ganun mga tagapanood, panigurado po ako, mararamdaman niya yung pinakamasakit na punto na wala na po yata akong babalikan kasi yung magulang ko tinalikuran ko na. At lalong-lalo na kapag napansin mo na itong si Chloe ay unti-unti na rin tumabang sa iyo, nagkaroon na rin kayo ng paunti-unting pagtatalo at pag-aaway sa inyong relasyon. Doon po talaga papasok yung sinasabing pagsisisi. Di ba? Wala pong pagsisisi na nasa una. Lagi pong sa huli. Kaya ako saludo po ako dito kay Vice Ganda mga tagapanood. Dahil anuman po ang narating niya, anuman po ang nakamit niya sa buhay, ay lagi pong kasama ang kanyang mama doon, ang kanyang pamilya. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.